Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo dito ang phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay NPINX device guys, no. So hindi ko lang alam guys kung anong exact guys na model ito guys. So nakalagay dito NPINX guys. So yung issue nito guys ay charging pin guys, no. So natanggal na ito guys yung lahat guys ng mga pin niya guys sa loob guys, no. So ilawan natin. So ayan siya guys, no. So wala na siyang pin sa loob guys. Yan. So natandaan ko ito guys, ako ito nag-repair guys ng power button niya tsaka yung battery niya guys, no. So ngayon guys ay yung issue yan naman nito guys ay charging pin guys, no. So ang gagawin natin guys, i-repair natin guys yung charging pin na ito. Yan. At gagawa na rin natin guys ng video guys. So para ma-repair natin guys, una natin gagawin guys, tanggalin natin guys yung SIM tray nito. So sira na rin pala guys yung SIM tray nito guys, no. So yun siya guys, no. So meron pa siya guys SIM card guys. So tabi na natin yan. So medyo mahirap lang guys yung pagtatanggal natin guys ng SIM tray nito guys, no. Kasi wala na siyang ano guys, yung hams dito guys sa labas guys, no. So ngayon guys, ang gagawin natin guys, bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So para mabuksan natin guys yung unit na ito guys, pwede yung gumamit dito guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys, kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin. So tabi lang natin to. Sunod natin dito guys, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys. So sunod natin guys, tanggalin natin guys yung cover guys ng motherboard nito guys, no. Yan. So natin dito guys, tanggalin natin guys yung ABC connector guys ng battery niya guys, no. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung cover guys ng sa board nito or yung charging board nito guys, no. Yan. So tabi natin yan. So sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng charging connection niya guys, no. Yan. Or ng FPC na ito. So tanggalin natin guys yung antenna niya. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung sa board niya guys, no, or yung charging board nito guys. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys. So tabi natin guys yung unit nito guys, no. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung rubber protection nito guys ng charging port nito. Yan. So ito siya guys, no. So kung makita niyo guys yung ano nito guys ay tanggal na lahat guys ng ipin nito guys, no. So hindi siya masob. So ilawan natin guys. So ayan siya guys, no. So zoom natin. Yan. So tanggal na lahat guys ng ngipin niya guys, no. Kaya hindi na siya nag-charge guys. Yan. So ang gagawin natin dyan guys ay papalitan natin yan siya guys, no. Subukan natin guys kung meron tayo yung ganitong charging port guys.
So wala siya dito guys. So ito guys yung universal. So ito type C. Yan. So try natin dito guys. So ito siya guys, no. So ito guys yung kapareho nito guys. So balik lang natin to guys. Yan. So ito guys yung ano natin, magkuha tayo dito guys ng isa. Sunod natin dito guys, kailangan natin guys ng board holder natin guys, no. Yan. Sunod natin guys ay injectan natin guys ng flux ito guys, no. So inject tayo dito. Yan. Tapos kailangan natin dito guys ng lead wire natin tsaka yung soldering iron natin guys, no. So tanggalin na natin guys. So, simulan natin. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys. So tabi natin yan. So linisin lang natin guys, no. So gamit tayo dito guys ng soldering wick natin guys, no. So inject lang tayo ulit. Yan. So ayan siya guys, no. Sunod natin guys ay linisan natin guys ng electronic liquid natin guys. So ayan siya guys, no. So malinis na yun siya guys. Yan. So ayusin na natin guys. Yan.
Sunod natin guys ay lagyan natin ito guys ng lid ito guys, no, para mabilis siyang guys magkapit guys. So maglagay rin tayo dito guys ng lid natin guys, no. Yan. So natin guys ay hinangan lang natin dito. So ayan siya guys, no. Sunod natin guys, kabit na natin guys. So unahin natin guys yung paa nito guys, no. So ayan siya guys, no. So nalubog natin yung guys yung dalawa. So sunod natin guys yung dalawang paa niya guys, no. So ayan siya guys, no. So, tapos hinangin lang natin guys. Hinangin natin guys yung mga ngipin nito guys, no. So ayan siya guys, no. So nakabit natin guys ang pin niya. So dating guys ay mag-add lang tayo dito guys ng lead wire natin guys, na para pang patibay niya guys. So dagdagan lang natin guys yung lead wire niya para pang patibay niya. Yan. So ayan siya guys, no. Sunod natin guys ay ilak natin guys sa likuran niya guys, no, para mas matibay siya guys. So inject tayo guys para mabilis siya magkapit guys. Yan. So ayan siya guys, no. So nakabit natin guys, no. Subukan natin. So ito na siya guys. Yan. So try natin guys, i-test natin para sure tayo.
So gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin. So DC tayo guys na direct current voltage guys. So pailawin natin. Yan. So check natin guys na kung meron siyang 4.2 something. 4 point something ganyan. Or 5 volts guys no. Yan. So test natin. Focus natin. Yan. So dapat meron siyang 4 point something guys no. Yan, 4.9 or 5 volts na ito guys no. So goods na ito guys. Ibig sabihin guys ay successful tayo guys no. Yan. So pwede na natin siyang ibalik guys sa upon device nito guys no. Ito guys yung charging board nito or yung subboard nito. So linisan lang natin guys. So ayan siya guys no. So dating guys balik natin guys sa upon device nito guys no. Ito guys yung subboard nito. So linisan natin. Yan. So balik natin guys yung cover guys ng subboard niya guys no. So ayan siya guys no. So maglagay lang tayo dito guys ng 2 volts guys no. So try natin i-charge ito. So try natin guys no kapag mag-charge guys. Pero na-test na rin natin guys sa ano natin, sa digital multimeter natin guys ay nasa 4.9 na siya guys no. Or nasa 5 volts na siya guys. So subukan natin kapag mag-charge guys. Yan, so nag-ilaw na siya guys no. Subukan natin kapag maglabas yung charging logo niya. Yan. So lumabas na siya guys no. Subukan natin kapag mag-run guys yung percent niya. Yan, 0% siya guys. Yan, so nag-charge na siya guys no. Na-test na rin natin guys sa digital multimeter natin guys ay nasa 5 volts siya guys no or 4.9 guys. Yan, so ganun lang kadali guys no kung paano natin palitan guys yung charging board guys ng phone device natin. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.